ang puso at nakikinig at sumunod sa'yo. Ang panalangin ko inaalat sa mga Jesus. Amen. Song number 8. Song number 8. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. His speech and the sound of His voice is so sweet, the bird as they're singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him, though the night around me be falling. God will place me go to the voice of God. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And so po, song number 9. Richards. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you.
take care of you. When dangers fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. And you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Let Mary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. And so song number 27. Song number 27. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leans against the foe. Forward into battle, see His banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Crown and thrones may perish,
taste of milk and never is the church prevail. We have Christ's own promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Onward, many people, join our happy throne. Then with our joy voices and the triumph song, glory, love, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Next one po, song number 4. Song number 40. When the trumpet of the Lord shall sound, in time shall be no more, and the morning rays eternal bright and fair. When the same of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn of the setting sun. Let us stop upon His wondrous loving care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Next one po, song number 40. Oh, now I see the Prince of Peace, the fountain deep and wide. Jesus, my Lord, my King to save, points to His wounded side. The Prince is free, I see, I trust in all and blessed me. Oh, praise the Lord, it blesses me, yes, blesses me. I see the new creation rise, I hear the speaking blood. His faithful youth is made your eyes, since in the
cleansing blood. The cleansing stream I see, I plunge in all, it cleanses me. Oh, praise the Lord, it cleanses me. It cleanses me, yes, cleanses me. I rise to walk and head to light. I was the word and sing. Clean heart with pure and garments white, and Christ enthroned within. The cleansing stream I see, I plunge in, oh, it cleanses me. Oh, praise the Lord, it cleanses me. Oh, cleanses me, yes, cleanses me. Amazing grace is sent below to fill the blood of Christ. And Jesus only, Jesus knows, my Jesus crucified. The cleansing stream I see, I plunge in, oh, it cleanses me. Oh, praise the Lord, it cleanses me. It cleanses me, yes, cleanses me. Numbers chapter 13, verse 16 to 30. Morning po. Morning. Parang hindi good yung morning Morning po, good morning. Morning. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Numbers chapter 13, verse 16 down to verse 30. Sabayan niyo lang po ako mga kapatid sa ating mga kasalanan po. Verse number 16. These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Hosea, the son of Nun, Jehoshua. Verse 17. And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain. Verse number 18. And see the land, what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many. Verse number 19. And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds. Verse number 20. Excuse me. Verse number 20. And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not. And be ye of good courage, and bring off the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. Verse number 21. So they went up and searched the land from the wilderness of Sin unto Rehob, as men come to Hamath. Verse number 22. And they ascended by the south and came unto Hebron, where Ahiman, Shishai, and Talmai, the children of Anak, where now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. Verse number 23. And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from the tents a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff. And they brought of the pomegranates and of the figs. Verse number 24. The place was called the brook Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. Verse number 25.
and they returned from searching of the land after 40 days. Verse number 26, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. Verse number 27, and they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Verse number 28, nevertheless the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Verse number 29, and Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Verse number 30, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are all well able to overcome it. Verse number 31, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Verse number 32, and they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. Last verse, verse number 33, sabay-sabay po tayo. There we saw the giants, the sons of Anak, which come to the giants, and we were on our own side as grasshoppers, and so we were in their sight. Song number 20. Number 29. Ready? Church, sing. Sayang without one plea, but thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark bed, to thee, whose blood can cleanse a spot, O Lamb of God, I come, just as I am, do toss about with many a conflict,
down, fightings and fears within, without the love of God I come, just as I am, for riches blind, sight riches healing of the mind, in all I need indeed to find, O Lamb of God, I come, just as I am, thou wilt receive, will thy pardon cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. Magkabatas, song number 30. Song number 30. Yan na po. Amen. When it is like a river, I've taken my way. Ready, church, sing. When it is Like a river attended my way, when sorrows I see billows roll, and when I pass the vast we to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Thou Satan should open, thou should come. Let this rest assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the grace of this glorious love. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, it's the day when the faith shall
shall decide. The clouds be rolled back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Okay, so kailangan practice mga kapatid. Parang kanina pag tumigil ako, wala na rin eh. So ang gagawin nyo mga kapatid, pagdating nyo sa bahay, i-search nyo yung YouTube channel natin at yung kinakanta natin ngayon, babalikan lang nyo para mamaster yung kanta. No? Kasi sasamba tayo sa Panginoon para mamaster natin yung tono. Yung tulad nito, it is well. Ano sunod? Yung mga alto. No? Practice na po natin yan. So, konting practice pa. Sino gusto mag-practice? Kasi kamay. Wala na. Okay po, so punta po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. At importante ako kapatid, pag sumasamba tayo, siyempre galing sa puso. So, yan po. Nakatuloy po. Marami nakatuloy sa atin. Yan si Nanay Nita. So, kahit ganun yan si Nanay Nita, ganun ako talaga siya. Okay po, so purihin po ang Diyos sa umaga ito at patuloy po tayo na magpuri sa Panginoon. Tayo po tumayo at magbasa po ng salita ng Diyos. Dito po sa Book of Matthew, chapter 9, verse 35 to 38. So tatlong verse lang po ito, no? Sabi po dito, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray you therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So, purihin pa ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, kahit po'y mananangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat Diyos sa umaga nito, muli sa pagkakataon na narito, upang po'y sama-sama na magpuri at sumamba sa dakilang pangalan. Salamat Diyos, nawa po ang Banal ng Espiritu, ang magturo sa bawat isa sa amin, na nawa, unawa namin ang mensahe mo na nais po iparating sa bawat anak. Dahil po ito Diyos, pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, may mga papunang natin. Una-una ay purihin ang Diyos sa umaga nito na sa kabila ng ating kaabalahan sa buhay, natin pinalimutan na sumamba sa ating Panginoon. So ngayong umaga ay ating pag-uusapan ay ang pinaka-topic natin. Nawa, mayroon kayong notebook at ballpen, no? Para yung topic ay may listan nyo. Alam mo, yung kami panahon ni Pastor Ronald, talagang nire-record kami na may notebook at may ballpen. Para pag nag-friends, alamin nyo, yun, isusulat nyo anong topic. So, ang topic natin ngayong umaga, pero doon yung balikan ito sa YouTube channel. So, mayroon na tayong sariling channel. Kung may channel 7, may channel 2, may channel 5, mayroon tayong sariling channel ang ating Primitive Baptist Committee YouTube channel. So, lahat po ng ating activity from the start ay naka-download po yan sa ating YouTube channel. Kaya, babalikan lang po nyo yun, pati kanta, pati opening prayer, pati scripture reading, nandun po lahat yan. So, ngayon po, sa ating pag-aaral, ang pamagat po ng ating pag-uusapan, the harvest is truly plenteous. At doon po natin kinuha sa ating, sa verse
37, na sabi ng Panginoon, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Yun. So, sino pong nakaranas sa inyo na magbukid? Yung mga taga-probinsya, yung nagbubukid. Yun. Puro kayo laking Manila, mga kapatid. Mga generation na kayo. So, pag alam nyo yung bukid, mahirap po talagang magbukid. Mahirap pong lumaki sa probinsya. Kasi bago ka umani doon, una-una, lilinisan mo muna yung tataniman mo. Lalo na pagpalay. Diba? Aararuhin. Pag-araro, ibababad muna sa tubig yon. Pagkababad, anong gagawin? Paplantsahin. Yun. Tapos saka nagpupunla ng itatanim. Yun. Alam ni Sister Perle yan eh. Kasi sa Samar, may ano sila doon sa may palayan yung kapatid niya doon. So pag napunla, medyo malaki na yung punla, saka itatanim. Yun, nakaranas ko yun, talagang karera kami ng pagtatanim. Talagang kailangan sabayan mo sila, may iwan ka brad eh. Pag naiwan ka, kakantsawan ka, oy, habol ka. So kailangan mabilis ka rin, magtanim. So doon pa lang, hindi pa nag-aanib sa nagtatanim ka pa lang. Pag nagtanim, hindi nagtatapos yung trabaho ng nagtatanim. Anong sunod sa pagtatanim? Pag nagtanim, anong gagawin? Yun, magbibilang ka ng linggo, papatubigan mo yun, tapos aabunuhan. Yun, para tumaba yung itinanim. Yun, pag lumaki-laki na, siyempre, sabay ng paglaki ng itinanim mo, sabay din ang mga damo. Yun. Ang gagawin naman ang magbubukid, anong gagawin sa damo? Tatanggalin. At hindi lang damo, ang kalaban ng tinanim mo, pati puhol. Yun, daming puhol yan. Kaya kami, sawa sa puhol eh, binagataan namin. Dami talaga pag nagtatanim ka ng palay. So, ibig sabihin, sa tinatawag na pagbubukid, napakahirap po. Yun. At kapag oras na ng tag-ani, yun po, talagang paspasan na ng ani. Pag nag-ani, hindi naman pagka-ani, makakain na agad ran. Yun, anong gagawin? Ibibilag pa yung palay. At ang bilaran po namin, kalsada. Yung, galing Kalapan hanggang, doon kasi kami sa Gloria, Oriental Mindoro. Ang haba ng aming, doon? Ang haba ng aming bilaran doon. Kaya pag dumaan yung bus, pati palay, lumilipad. Kasi sabi, bawal talaga yun, kaya wala kami magawa. Walang bilaran yung auntie ko eh. Kaya doon kami nagbibilad. At pagkabilad doon, anong kasunod? Para makakain. Ipapagilid. Yun. At pag pinagilig, hindi naman makakain mo pa yun. Iluluto. Yun. Ang daming proseso. Kaya huwag kayong magsasayang ng kanin, mga bata. Mga bata, taas ang kamay. Huwag kayong magsasayang ng kanin kahit isang buti lang. Tingnan po mamaya. Pag tayo nag-lunch, dapat walang matira. Kasi bago naging bigas yan, ang daming hirap na naranasan nung nagtanim yan. Tapos tayo, pag kumain, ang daming nilalagay, tapos di naman iniubos. O pumunta kayo sa restaurant mga kapatid, sa McDonald's, sa Mang Inasal, sa Jollibee. Kung magdadala ka nga ng sako, bro, baka maghapon, yung sobra, baka ibitigit pa sa isang sako eh. So, ang dami nasasayang. Hindi natin nakikita na napakarami pong hirap ng mga magsasaka bago naging bigas yan. So, nawa, ito pong pinag-uusapan natin, ito po yung figure ng tinatawag pong laborer sa spiritual na buhay. Nung kaya ang Panginoon ay dumating, ay para anihin, para yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world ay kanyang tipunin. So, tinisa-isahin po natin. Sabi doon sa Tagalogin na lang natin. Sabi doon, Matthew chapter 9 verse 35, at nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at ipinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Ito yung nangyari sa panahon ng ating Panginoon. Umiikot siya. Ano sabi doon? Nililibot niya lahat ng mga bayan at mga nayon. Ito magandang
goal natin mga kapatid. From General Trias, Cavite, maikot natin, Brad, ang buong Cavite, no? Ilan ho ba ang bayan ng Cavite mga kapatid? Sino nakakala? Bibigyan ko ng 2 pilig na sa akin. 23 bayan. Yon. Ilang bayan pa po ang ating na aabot. So mayroon na tayong General Trias, mayroon na tayong Tansa, mayroon na tayong Dasma, mayroon na tayong Imos. So ilan pang tira, Brad? 23 minus 4. Sino magaling sa math? Ha? 21. 23 minus 4. 19! Wala mo, taas ka tayo pa nga. 19! Oh? Iba talaga pag may pinagmanahan. Kami ba nagmana? Nanay, tatay? Sa mama. Sa mama. So, 19 bayan pa sa Cavite. Ang hindi pa natin naaabot ang pangangaral mga kapatid. Yun. Pero sa probinsya, narating na po natin ang Bulacan, ang Isabela, ang Cagayan, ang Ilocos Norte. May mga gawain na po tayo dyan. Meron gawain na po tayo sa Lipa. Yan, kapatid ko. Yan sina Sister Jen Abad, si Sister Krista, nandun po sa Batangas sila ngayon. Naka-join po sila ngayon. At next week, magsisimula kami sa Nasugbu, Batangas, doon sa lugar ng ating kapatid, Brother Jason. At noong last Thursday, nandun po kami sa Moonwalk, Paranaque. So, from Cavite, malawak na po yung naabot natin mga kapatid. At yan po ay biyaya ng Diyos na tayo ay binagamit ng Diyos. So, ito yung challenge mga kapatid. Ito yung dapat natin tingnan na mismo ang ating Panginoon nung nagsimula ng ministry, hindi siya nag-steady sa isang lugar. Ang sabi niya, at sabi ng talata, at nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon. Hindi lang bayan, pati nayon. Ay dito sa Pasong Kawayan 2, ilan ho ba kaya ang subdivision dito mga kapatid? Alam ba nyo kung ilan ang subdivision dito sa Pasong Kawayan 2? Hindi ko rin alam. Kaya nga ako nagtatanong. Pero napakarami. Simula pa lang dito sa Tulay. Belmont. Ano ba na Belmont o kaya ano yung... 17, Pastor. O, Residence. Belmont, Residence, Castilion. 17. Ha? 17. 17 na subdivision. Pasong Kawayan. Dos pa lang yun mga kapatid. Mabuti na lang. Nandiyan yung IT natin. Saan mo na-search yung Brad? Po, Google Map? hindi Google? po yung HOA, Oh, wow. Dati kasi yung officer yan. 17 subdivision. Ilan ho bang Bible study natin? Belmont pa lang. Wala pa tayo sa Castilion. Wala pa tayo sa dito. So, ang dami nating pwedeng simulan ng gawain mga kapatid. Dito pa lang sa Pasong Kawayan 2, General Trias. Kaya kung may kakilala kayo ng mga kaibigan, pwede nyo sabihin, pwede kami mag-Bible study dito sa inyo. Dahil walang ang sagot doon mga kapatid. Ano ang sagot? Oo, o hindi. Huwag kang matakot. Ay paano kung oo? Lahat ang kakilala nyo, iamukin nyo. Pwede kami mag-Bible study ba dito sa inyo? Ay paano kung ang sagot ay oo? Hindi, sigurado hindi. Ang sagot po, hindi. Anong nalaman? Diyos ka ba? So dapat ganyan mga kapatid, ito yung ating idol sa ating spiritual na buhay. Na yung mga taong kilala natin, hindi natin alam kung pinili ng Diyos yan o hindi. Paano natin malalaman? Kailangan magsalita tayo ng tungkol sa Diyos. At kapag sila'y nag-response, katunayan na sila po ay born again, truly generated by the Holy Spirit. Kasi ang hinahanap natin mga kapatid ay mga anak ng Diyos. Hindi na natin hinahanap yung anak ng Diablo. Kahit hanapin mo yun, hindi mo talaga magre-responsyon. Kasi ang taong anak ng Diablo, forever and ever, anak talaga ng Diablo yun. Kaya makita natin sa panahon ng ating Panginoon, kung paano niya sabi niya sa John chapter, natin, dito sa John chapter 10, verse, simula natin sa 26. Sabi ng ating Panginoon, no? But you believe not, because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
Sino ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid? Tupa o kambing? Tupa. May tupa na po siya, oh. Yung mga kaharap niya, sinasabihan ng Panginoon, sabi niya, dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Yung mga hindi nagre-respond sa Panginoon, ayaw sumampalataya, sabi ng Panginoon, hindi kayo sasampalataya. Sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Bakit to? Sabi ng Panginoon, 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Nakikilala ba ng Diyos yung kanyang tupa? Nakikilala, sabi ng Panginoon. Ano ba? At sila'y nagsisisunod sa akin. So yung ebidensya na tupa tayo ng Diyos, ano ang katibayan? Nakikinig at sumusunod. Tanong mo sa sarili mo, ako ba'y nakikinig at sumusunod? Huwag mo itanong yung katabi mo. Pare-parehas tayong magtanong sa sarili natin. Tayo ba ay nakikinig at sumusunod sa Panginoon? Kasi huwag mong tingnan yung katabi mo. Tingnan mo ang sarili mo. Sabi ng Bible, examine yourself whether you in the faith. Yung sarili mo. Tayo ba ito pa ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Nakikinig tayo, sumusunod? Yes. Amen! Yes. Kasi pag hindi ka nakikinig at sumusunod, hindi ka tupa. Yes. Ano ang figure ng Panginoon kapag hindi tupa? Kambing. Tingnan mo sarili mo kung kambing ka. May sungay ka ba? Nanunuwag ka ba? Ano ba ang ugali ng kambing? Sino nakaalaga sa inyo ng kambing, mga kapatid, sa probinsya? Ako po nakaalaga talaga ng kambing. Talagang hindi mo pa hinihila. Hinihila ka na. Yun. Hindi ko mo pa inaalis sa talian. Talagang, parang kabayo. Nagpupubiglas na. So, minsan papag-aralan natin yung sheep of the Lord. So, ano po, kapatid? Balik po tayo doon sa pinapag-aralan natin. So, ibig sabihin, kapatid, ang hinahanap ng Diyos, kaya umiikot siya, sabi doon, at nililipot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Ito po yung talagang trabaho ng Panginoon. Nung bumaba siya mula sa langit at nagkatawang tao, anong ginawa niya? Nangaral, nagpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Tapos sa verse 36, sabi doon, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were as scattered abroad as a sheep having no shepherd. Yun, ito po yung nakita ng Panginoon na yung mga tao, sabi doon sa Tagalog, datapat na makita niya ang mga karamihan, napakaraming tao sumusunod sa kanya, ay nahabag siya sa kanila. Sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Sa palagay nyo, mga kapatid, kung walang pastor dito, sa palagay nyo, ano ang gagawin nyo, mga kapatid? Pag walang pastor dito, ano ang gagawin natin? Pastor, wala ka na. Kaya, mga ngalat talaga kami. Dalo kami doon. Dalo kami doon. Dalo kami. Daan. Dating daan. Kung saan-saan ka nalang dadalo. Hindi po. Kawawa po kapag ang isang iglesia po ay nawalan ng pastor. Ito po, sabi ng Panginoon, no? Nalumpay siya kasi yung mga tupan niya, na tupan ng Panginoon, ay walang pastor. Walang naglilid, walang nangunguna, walang nangangaral. Kahit tupa yan, kapag yan po ay wala akong nagpapastor, diba? Mayalaga si Mr. Pelis na 10 tupa. Pinabayaan na lang ni Mr. Pelis ng 1 taon. Ano kaya mangyari sa alaga ni Mr. Pelis na tupa, 10 tupa? 1 taon, iniwan niya lang sa, bahala na kayo dyan, ha? Tupa naman kayo. Mayroon bang gano'n? Hindi po. Kapag nakalaga po tayo ng hayop, halimbawa, kambing, baka, o kabayo, ano pa mga hayop? Kalabaw, o ano yung mga latang hayop? Obligado tayong alagaan yan. Ang kambing, ililipat po yan umaga, hapon, tapos ang baboy.
Sino nag-aalaga ng baboy? Pastor, wala nang malaga ang baboy dito. Puro ano na lang, kasaka. Sa probinsya mo, papakainin mo, umaga, ano ba, tanghali, hapon. Yun. Ganun po. Inaalagaan talaga. Kaya kapag sanay ka sa bukid, talagang sanay kang mag-alaga ng mga hayop. Kahit ka mga alaga natin sa bahay. Anong inaalaga natin sa bahay, mga kapatid? The man's best friend. Sino po? Si Doggy. Iwanan ka na raw ng lahat. Pero ang aso, hindi kanya iiwanan. Ano ba, mga kapatid? Kasi ba yun yung aso? Na kahit matagal ka nang umalis, mga ilang taon, pagdating mo, kilala ka pa rin eh. Yun. Meron mga tao, nakawala, hindi lang kayo makita isang linggo, pagkita, sino ka ba? Hindi kita kilala eh. Kasi yumaman na eh. Nung yumaman, hindi, wala nang kilala. So, pero yung aso, yumaman ka man, paghirap ka man, kilala ka ng aso mo. Yun ang talagang kaibigan. So, ibig sabihin natin, required po talagang alagaan, mag-alaga. Ganun ang prinsipyo ng Biblia. Gusto ng Diyos na yung kanyang mga tupa na pinili ng Ama before the foundation of the world. Ayan na po, may mag-alaga. Yun, may mag-lead. Sa verse 37, sabi doon, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Dito natin dinuha yung ating topic, mga kapatid. Maraming aanihin. Sa palagay nyo, kapatid, ikaw lang ang gustong pumunta sa langit. Tandaan po natin, yung pagpunta sa langit, hindi natin trabaho. Trabaho ng Ama before the foundation of the world. Siya yung gumusto nun. Eternal salvation, gawa po ng Diyos yun. Wala tayong bahagi doon. Tingnan natin yung Ephesians chapter 1 verse 4, mga kapatid. Na tayo, before the foundation of the world, pinili na po tayo ng Ama. Sabi doon sa Ephesians 1:4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Kailan tayo pinili ng Ama, mga kapatid? Before the foundation of the world. Wala pa yung mundo ito, kasi ang Diyos po ay omniscient siya, all-knowing po siya, He is powerful, alam niya. Hindi ka pa tao, hindi pa tao yung nanay mo, yung lulo natin, wala pa nga mundo eh. Pero, may aklat po ang Diyos, ang tawag po doon ay the book, ano po? The book of life. Yun. Na yung pangalan natin, isulat, bago pa rin kayo ng mundong ito. Kaya mapalad ho tayo kung tayo isa sa pinili ng Ama, sapagkat sabay sa pagpili ng Ama, yung pagsulat ng pangalan natin sa aklat ng buhay. Halimbawa, Perla, letter B. Ay, ito pala, Perla. Nakasulat ho eh. At kailan sinulat? Bago likhain ang mundong ito. Hindi pagsasampalataya ka, hindi para gumawa ka. Before the foundation of the world, tapos na po yung tinatawag na eternal phase of salvation. Kaya kung makita natin sa verse 3, mga kapatid, ito, iniris ko nung nandun kami sa moonwalk, Paranaque. Sabi doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ Jesus. Unang blessing, pinili tayo ng Ama. Di ba, blessing po yun? Sa ilan na ba ang population ng mundo ngayon, mga kapatid? Sinong updated sa population ng mundo? 17 o 18? 17 trillion, 18 trillion. O sige, mamili kayo. 17 trillion, 18 trillion. 8.3 billion po. 8, ha? Hindi pala 18, napakarami na tayo. 8.95 trillion, trillion ba? Billion. 8.3 billion So, na po. billion pa lang. Hindi pa tayo dumarating sa trillion. Yung palang trillion, yung palang 17 trillion, utang ng Pilipinas yan, Brad. Kinaputang ng Pilipinas, trillion. So, yung population pala ng mundo ay mahigit na 8 billion na po tayo.
So sa population na yon, ay sa dinabadami nun, isa po tayo sa pinili ng Ama, hindi pa tayo natutuwa doon mga kapatid. Yun, na isa ka po doon sa pagdating ng Panginoon, doon, tingnan natin yung 1 Thessalonians, tingnan natin yung 1 Thessalonians chapter 4, na pagdating ng Panginoon, isa po tayo sa kasamang kukunin niya. Sabi niyo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, wherefore, balik pa rin yung pinapindot ko. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Sabi ni Apostol na Pablo sa 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, and then we which are alive and remain shall be caught up together with them. Sama-sama tayo. Wala akong maiiwan. Lahat doon ng anak ng Diyos. Pagdating ng Panginoon, sabay-sabay ho tayong alin. Pupunin ng Panginoon. Sabi doon, caught up together. Saan doon? With them in clouds to meet the Lord and the air. And so shall we ever with the Lord. Yun, yung mga pinili ng Ama, yung mga anak ng Diyos, yung mga patay, una silang mabubuhay. Tayong mga buhay, sabay-sabay ho tayo, yung mga namatay at buhay, nasasalubungin ang Panginoon. Saan po sasalubungin natin? Saan po? Sa Alapa. Alapa! Sinong may nakaranas na ang magulang ay nasa abroad? Nasa labay. Yung mga anak na nakaranas na may mahal kayo sa buhay na nag-abroad. At sabi nyo, anak, darating na ako sa Saturday. Salubungin mo ako sa airport. Kasi ang dami kong pasalubong sa'yo. 3 truck. 10-wheeler at dalhin mo. Kala mo, galing abroad 10-wheeler, at dahil pasalubong doon. Ay, kala mo, 20 years sa abroad. Talagang daming impact nun. So yung sasalubong, ano ang nararamdaman nyo? Excited. Kasi yung paborito mong tsokolate, talagang binidyohan na nung mahal mo sa buhay. Ito anak, ang paborito mong tsokolate, kaya nga wala ka ng ngipin. Kasi ang paborito mo talaga. Excited ka. Kasi nga, may darating na mahal mo sa buhay. Ito po mga kapatid, as a believers of the Lord, as a chosen by God before the foundation of the world, pag dumating ang Panginoon, nandun po talaga yung kaligayahan, enjoyment, kasi matatapos na yung temporal na buhay natin dito sa mundo. Wala na ho tayong paghihirap doon. Dito, puro hirap, may sarap, hirap, sarap. Parang ganun ang buhay natin, no? Parang dito, patag, mamaya, bundok, bisan bubuluso ka, bisan taas, tasak, baba, taas, ang buhay natin. Pero pagdating ng Panginoon, wala na ho yan, tapos na yan. So, bakit sinasabi natin, mga kapatid? Para ma-encourage tayo na tayo lahat dito may obligasyon. Ano yung obligasyon natin? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, kung babalik po tayo doon sa ating pinapag-aralan, sabi niya sa verse 37, then said he unto his disciple, the harvest truly is plenteous. Napakaraming mga tupa ng Panginoon na dapat mapangaralan. Tayo dito mga kapatid, malapit po tayo mag 20 years. Sige, mag-survey tayo. Sino po ang nandito noong 2006? 2006. 2006 kasi ito nagsimula eh. 2007, 2008, 2009. Sinong nandito na noong 2009? 2010. O si Sister Martin. Si Sister Brother, this ano pa yan, ganito pa kalaki. Tapos mo talagang hindi na napagilan, nakalaki. Bakal magkasama sila ni Amiel. Yan ay yung dalawa yan, para security habang ko yung pe-friends. Umiikot yung dalawa. O, 2010, sinong nandito na? 11. Sinong nandito na? 2011. 12. O, si Brother JR nandito na. 13. Sinong nandito na? Sister Janes. 14. Kailan kayo, sister? Parang 8, no? Nabaptize. 2014. 14, 15, 16. 2016, 17, yun. So, mahabang journey itong Iglesia dito sa Cavite, kapatid. So,
So, talagang maraming hirap, maraming struggle, pero biyaya ng Diyos, makakarating na po tayo sa 20 years na taon. So, talagang mapalad po tayo. Blessing po na ang iglesyang ito ay ginamit ng Diyos para marami na pong nabuksan ang mga ministry sa iba-ibang lugar. Yun, tulad sa Bulacan, nandun na po ang ating kapatid, Elder Melvin Tonyo. Yung kanyang pamilya, nandun na po, nag-i-stay sa Santa Maria, Bulacan. At yung ating isang kapatid, si Elder Billy Mandigba, kaisa-isang pastor na siya po ang Mandigba. Si Elder Billy Mandigba, nandun po sa Ilagan, Isabela. Sa ang barangay na kanyang pinagpapastoran, ano Brad? Yung nakakatakot doon nung unang punta ko, natakot talaga ako doon Kasi Bangag, barangay Bangag, Ilagan, Isabela. Dumating pa naman ako, 3:00 ng madaling araw. Sabi ko, nabasa ko, barangay Bangag. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Gano'n mo, pag sabi nung doktor, saan po kayo bababa? Sa barangay Bangag po. Sabi na, pero alam po ng driver eh. No, diba tayo Brad doon, Alam ba ganda driver, conductor? Sige po, sir, barangay Bangag na po. 3:00 na madaling araw. Sabi ko, tutuloy muna ako. Doon muna ako nag-stay sa waiting shed kasi liwanag eh. Kung lalakarin ko yung medyo madilim-dilim ng kaunti, ako sabi ko, delikado. Kaya doon pala ako sa waiting shed, nagsusulo ako, nagpe-pray Lord. Kung ano po mangyari, ihabilin ko na po ang aking kaluluwa. Kasi yung pag-mission, hindi yung pero talaga ang patid. Talagang susungin mo anuman ang mga panganib. Ang maganda nun, nakarating po ako sa bahay ni Elder Billy Mantigba na wala po ako nasa loob. Wala akong kasabay. Wala rin asong tumahol sa akin. Diretso lang ko siguro mga 4:00, nag-decide ako. Kasi baka medyo may liwanag naman kaunti. Hinahila ko yung malaki pandala ko dati na yung traveling bag. Akala na galing ako abroad eh. Galing lang Manila pa lang. So, yun. Ilagan, Isabela, tapos after nun, nakapagbukas po tayo ng gawain sa Sulana, Cagayan. Yun, kay Elder de Ramos. Yun. At pagkatapos nun, nakapagbukas po tayo ng gawain sa Ilocos Norte, kay Elder Manny Adunay. So, yan, biyaya po ng Diyos lahat yan. Kaya dito mga kapatid, kung saan kayo nakatira ngayon, yun po ang gawin natin pinaka-headquarters ng ministry. May bahay kayo, hindi pastor, mag-Bible study tayo sa amin. Yun ang pinaka-starting point. Yun ang para makapag-invite kayo, doon na lang sa bahay nyo kasi hindi na nyo ma-invite dito eh. Di ba? Pagka hindi pa naaaralan at i-invitahin nyo, hindi mo talaga natin yan. Baka sabihin nga, alam mo pastor, alam mo Brad, alam mo sister, pinanganak na ako dito. Kaya dito na ako mamamatay. Marami ako nakakausap eh. Pinanganak na akong ganito. Dito na rin ako mamamatay. So, talaga yung pag-iibanghilyo, talagang kailangan ng prayer, kailangan ng paggabay ng Banal na Espiritu, kasi hindi biro-biro mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, kung babalikan natin, sabi doon sa 37, then he said unto disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Yun, napakaraming aanihin, maraming mga tupa na dapat pangaralan natin sa iba't ibang lugar. At ipag-pray ninyo mga